Hindi lahat ng pamilya nasisira sa isang iglap. Minsan, isang desisyon lang ang dahan-dahang pumapatay sa lahat. Si Rafael ay isang karaniwang ama. May trabaho, may asawa, at may 2 batang anak sa isang tahimik na bayan sa Luzon. Hindi sila mayaman, pero sapat ang kinikita para makatawid. May tawanan sa hapagkainan, may ingay ng mga batang nag-aagawan sa laruan, at may isang ina, si Maribel, na tahimik lang na pinupuno ang kakulangan ng lahat. Hanggang isang gabi umuwi si Rafael na hindi na tulad ng dati. Tahimik siya, hindi tumingin sa mga bata. Hindi nagmano. Umupo lang siya sa gilid ng kama, hawak ang cellphone, parang may hinihintay na lakas ng loob. May sasabihin ako, mahina niyang sabi. Hindi agad naintindihan ni Maribel ang bigat ng mga salitang sumunod. May iba na raw siyang mahal. May bago na raw siyang buhay na gustong subukan. Hindi raw niya sinasadya pero hindi na raw siya masaya. Walang sigawan, walang basag na gamit. Mas masakit ang katahimikan. Kinabukasan umalis si Rafael, dala ang ilang damit. Iniwan niya ang bahay na may 2 batang mahimbing pang natutulog. Hindi alam na iyon na pala ang huling umagang buo pa ang pamilya nila. Sa unang linggo, umaasa pa si Maribel. Baka babalik, baka nalilito lang, baka pagsubok lang ito. Ngunit lumipas ang mga araw, naging linggo, naging buwan, at wala ni isang tawag na may salitang, "Uuwi ako." Doon niya unang naramdaman ang totoong takot. Walang sapat na ipon, may renta, may pagkain, may matrikula. May 2 batang nagtatanong gabi-gabi, "Ma, kailan uuwi si Papa?" Hindi niya alam ang isasagot, kaya ngumingiti na lang siya. Niyakap ang mga bata. At sa gabi doon siya umiiyak, sa banyo, sa kusina, sa ilalim ng kumot, kung saan walang makakakita. Nagtrabaho si Maribel kahit hindi pa handa ang katawan at isip niya. Naglaba sa kapitbahay, nagbenta ng pagkain, tumanggap ng kahit anong trabaho. May mga araw na kulang ang ulam, may mga gabing tinutulog na lang ang gutom para may maibigay sa mga anak kinabukasan. Pero hindi niya hinayaang makita ng mga bata ang pagod niya. Sa umaga, siya ang unang gumigising. Siya ang huling natutulog. Siya ang naging ama at ina, kahit hindi niya kailanman hiniling ang papel na iyon. Habang lumilipas ang mga taon, natutong mag-adjust ang mga bata. Natutong huwag magtanong, natutong huwag umasa, natutong intindihin na minsan ang mga umaalis ay hindi na bumabalik. At sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na unti-unting nabuo. Isang pamilyang matibay kahit kulang. Hindi dahil may umalis kundi dahil may nanatili. Sa isang gabing tahimik, habang pinapanood ni Maribel ang mga anak niyang natutulog, may pumasok sa isip niya ang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Hanggang kailan ko kakayanin ito? Pero kasabay ng tanong, may sagot din ang puso niya. Kahit gaano kahirap, hindi ko sila pababayaan. At doon nagsimula ang kwento ng isang ina na magiging bayani ng sarili niyang pamilya. Isang bayani na hindi pinili ang laban pero piniling lumaban. Habang wala ang ama, may isang inang unti-unting nauubos para mabuo ang mga anak. Lumipas ang unang taon na wala si Rafael. At doon nagsimulang maramdaman ni Maribel ang bigat ng salitang mag-isa. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi sa lahat ng desisyong kailangan niyang akuin ng mag-isa. Wala nang katuwang, wala nang sasalo kapag napagod siya. Sa umaga, gigising siya bago pa sumikat ang araw. Magluluto ng kanin kahit minsan kulang ang ulam. Kigisingin ang mga bata nang may pilit ng ngiti kahit puyat at masakit ang likod. Ihahatid sila sa paaralan. Tapos diretso na siya sa trabaho. Kahit anong pwedeng pasukan, kahit gaano kababa ang bayad. May mga araw na wala siyang baon na pamasahe pa uwi. Nilalakad niya ang kalsada habang iniisip kung saan kukuha ng pambili ng bigas kinabukasan. May mga gabing nagkakasakit siya pero hindi pwedeng huminto. Dahil kapag huminto siya, titigil ang lahat. Sa bahay, unti-unting nagbabago ang mga bata. Ang panganay, si Lucas, ay natutong tumahimik. Hindi na siya humihingi ng bagong sapatos kahit sira na ang suot. Kapag may proyekto sa eskwela, siya na mismo ang naghahanap ng paraan. Natuto siyang maging responsable ng mas maaga kaysa sa dapat. Ang bunso naman, si Mia, ay madalas magtanong, "Ma, bakit wala na si Papa? Ma, babalik pa ba siya?" Sa simula, sinasagot ni Maribel ng, "May trabaho lang si Papa." Hanggang sa dumating ang panahong hindi na niya kayang magsinungaling. Kaya ang sagot niya ay katahimikan at yakap. Mahigpit, matagal at puno ng sakit. Habang lumilipas ang mga taon, hindi na hinahanap ng mga bata ang ama nila. Hindi dahil hindi nila kailangan,
kundi dahil natuto silang mabuhay ng wala. Masakit iyon para kay Maribel, pero alam niyang mas masakit kung patuloy silang aasa sa isang taong piniling umalis. May mga pagkakataong naiinggit siya sa ibang pamilya. Kapag may Father's Day sa paaralan, si Maribel ang uma-attend. Kapag may Recognition Day, siya rin ang nasa upuan, palakpak para sa mga anak, luha para sa sarili. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may unti-unting nabubuo. Unti-unting gumagaling ang mga bata, unti-unting tumitibay ang loob nila. Unti-unting nagiging sapat ang mundo kahit kulang. Isang gabi, nadatnan ni Maribel ang panganay niyang nag-aaral sa ilalim ng mahinang ilaw. Ma, sabi ni Lucas, paglaki ko hindi ka na magtatrabaho ng ganito kahirap. Doon siya napaupo, doon siya umiyak. Hindi dahil sa sakit kundi dahil sa pag-asa. Doon niya napagtanto na kahit iniwan sila, hindi sila nasira. Pagkus, may pamilyang nabubuo sa gitna ng pagkawala. Hindi ito madali, hindi ito mabilis. Pero araw-araw pinatunayan ni Maribel na ang isang ina ay kayang maging haligi, bubong at pundasyon, kahit mag-isa. At sa mga taong wala ang ama, isang ina ang unti-unting naging lahat. Sa mismong panahong buo na kami, doon niya naisip bumalik. Lumipas ang mga taon na parang walang bakas ang ama sa buhay nila. Hindi na binibilang ni Maribel kung pang ilang taon na siyang mag-isang gumigising para sa mga anak. Hindi na rin niya binibilang ang mga gabing tahimik siyang umiiyak dahil unti-unti napalitan ang sakit ng pagod na may kasamang pag-asa. Si Lucas, ang panganay, ay nakapagtapos ng high school na may karangalan. Hindi ito madali. May mga panahong naglalakad lang siya pauwi para makatipid sa pamasahe. May mga gabi na nag-aaral siya sa ilaw ng kandila kapag napuputulan ng kuryente. Pero hindi siya nagreklamo. Sa murang edad, natutunan niyang ang pangarap ay kailangang paghirapan, lalo na kapag walang sasalo. Ang bunso, si Mia, ay mas tahimik na ngayon. Hindi na siya nagtatanong kung kailan babalik ang tatay nila. Hindi na rin siya umiiyak tuwing makakakita ng ibang batang may kasamang ama. Natutunan niyang ngumiti kahit may kulang. At doon mas lalong nasaktan si Maribel dahil alam niyang ang batang natutong magpigil ng tanong ay batang maagang tumanda. Isang hapon, may dumating na sulat mula sa paaralan. May scholarship na nakuha si Lucas para sa kolehiyo. Napaupo si Maribel sa sahig, hawak ang papel, nanginginig ang kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tuwa na matagal niyang ipinagdasal. May sabi ni Lucas, pilit kalmado pero may ningning sa mata. Kaya na natin. Doon niya unang naramdaman na ang lahat ng pagod, lahat ng luha, lahat ng panahong halos sumuko siya, may patutunguhan pala. Sa gabing yon, tahimik silang kumain. Simple lang ang ulam, pero puno ang hapag ng pag-asa. Si Mia ay nagkwento tungkol sa quiz na napasa niya. Si Lucas ay nagkwento ng plano niya sa kolehiyo. At si Maribel nakikinig lang, pinipigil ang luha dahil sa wakas umaayos na ang mundo nila. Hanggang isang araw may dumating na balita. Isang kamag-anak ang tumawag, mahina ang boses. Parang may bitbit na bagay na ayaw ihatid. Maribel, sabi nito, babalik daw si Rafael. Hindi agad nakaimik si Maribel. Parang may bumangga sa dibdib niya. Hindi sakit kundi alaala. Ang gabing umalis siya, ang mga taon ng paghihirap. Ang mga gabing tinutulog ang gutom ng mga bata. Bakit ngayon, mahina niyang tanong? Walang sagot ang linya. Nalaman din ito ng mga bata. Si Mia ay tumingin lang sa nanay niya. Parang naghahanap ng reaksyon na magsasabi kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Si Lucas naman ay tahimik, pero malinaw ang bigat sa mga mata. Kasi tanong niya kalaunan, kailangan pa ba natin siya? Hindi agad sumagot si Maribel. Hindi dahil hindi niya alam, kundi dahil unang beses niyang narinig ang tanong mula sa anak na hindi na bata. Kailangan niyo bang makita siya? Maingat niyang balik tanong. Umiling si Lucas. Matagal na naming natutunang mabuhay. Sa gabing iyon, napag-isip ni Maribel ang lahat. Hindi na siya galit. Hindi na rin siya umaasa. Ang tanong na lang ay kung may puwang pa ba ang isang taong wala noong kailangan siya. At doon niya napagtanto ang isang bagay na hindi niya inakalang mararamdaman niya balang araw. Hindi na siya natatakot sa pagbabalik ng ama. Dahil ang pamilyang iniwan noon, hindi na iyon ang pamilyang narito ngayon. At sa katahimikan ng gabing iyon, may isang katotohanang unti-unting lumilinaw. Minsan ang tagumpay ng isang pamilya ay ang paghilom na nangyari kahit may hindi na bumalik. May mga pagbabalik na hindi na hinihintay at may mga tawad na dumadating ng huli. Dumating ang araw na hindi na maiiwasan.
Tumigil ang sasakyan sa harap ng bahay. Ang bahay na minsang iniwan, ang bahay na pinagtahi-tahi ng tiyaga at sakripisyo. Bumukas ang pinto at bumaba si Rafael. Mas payat, mas tahimik, mas mabigat ang mga mata. Parang bitbit niya ang lahat ng taong nawala sa kanya. Sa loob ng bahay, si Maribel ay nakatayo ng tuwid. Walang galit sa mukha, walang nanginig sa boses. Hindi ito ang babaeng iniwan niya noon. Ito ang babaeng natutong tumayo mag-isa. Nagkatinginan sila. Walang yakap, walang ngiti. Isang mahabang katahimikan na parang taon ng binilang. Maribel, mahina ang sabi ni Rafael. Pasensya na. Hindi agad sumagot si Maribel. Tumingin lang siya, diretso, malinaw. Doon unang naramdaman ni Rafael ang bigat ng kanyang kasalanan. Hindi dahil sa sinabi ng babae, kundi dahil sa hindi na kailangang sabihin. Hindi na ako galit, sagot ni Maribel sa wakas. Matagal na naming tinapos ang galit. Napayuko si Rafael. Huminga siya ng malalim, parang nauubusan ng hangin. Nagsisi ako araw-araw, sabi niya. Hindi ko alam kung paano bumalik. Hindi ka na bumalik, sagot ni Maribel. Dumating ka. Sa gilid ng sala, naroon sina Lucas at Mia. Tahimik, walang salitang lumabas. Si Lucas ay nakatayo ng diretsyo. Parang handang saluhin ang anumang mangyari. Si Mia ay nakaupo, nakapulupot ang mga daliri. Galit na tahimik, galit na natutong maghintay. Kamusta kayo? Tanong ni Rafael, pilit na banayad. Tahimik pa rin. Hindi dahil wala silang sasabihin, kundi dahil napagod na silang magsalita sa wala. Lumaki na kayo, dagdag ni Rafael, may pilit ng ngiti. Hindi ko kayo nakilala. Tumingin si Lucas sa kanya. Hindi masama ang tingin, mas malinaw. Matagal na po kaming lumaki, sabi niya. Nung wala po kayo. Parang may tumama sa dibdib ni Rafael. Hindi sigaw, hindi mura. Isang pangungusap lang na mas masakit kaysa sa lahat. Sinubukan ni Rafael ang huling sandigan niya. Ang awa, pwede ba akong bumawi? Doon muling tumayo si Maribel sa pagitan nila. Hindi para ipagtanggol ang sarili, kundi para protektahan ang katahimikan na matagal nilang binuo. Bumawi ka na sa sarili mo, sabi niya. Kami ay nakausad na. Umiiyak na si Rafael. Hindi dramatiko, hindi malakas. Iyong iyak na alam mong totoo pero huli. Hindi ko kayo sinadyang saktan. Hindi rin namin sinadyang tumibay, sagot ni Maribel. Pero kinailangan, si Mia ay tumayo sa wakas. Lumapit siya, hindi para yumakap kundi para magsalita. Hindi po ako galit, sabi niya, nanginginig ang boses. Pero masakit po na dumating kayo nung okay na kami. Doon tuluyang bumagsak ang katahimikan. Walang nanalo, walang natalo. May isang ama na puno ng guilt at isang pamilyang puno ng tapang. Sa pag-alis ni Rafael, walang nagsabing bumalik ka. Wala ring nagsabing huwag ka na. Iniwan lang nila ang pinto kung nasaan ito. Hindi bukas, hindi sarado. Tama lang. Pagkasara ng pinto, napaupo si Maribel. Huminga siya ng malalim. Lumapit sina Lucas at Mia at niyakap siya. Mahigpit, matagal. Ma, sabi ni Lucas, tama lang po iyon. At doon napagtanto ni Maribel ang pinakamasakit na katotohanan. May mga pagbabalik na hindi na para ayusin ang nakaraan, kundi para tuluyang tanggapin na may mga bagay na hindi na babalik. Hindi lahat ng bumabalik, may babalikan pa. Tahimik ang gabi matapos umalis si Rafael. Hindi iyon ang katahimikang mabigat, kundi iyong katahimikang pagod na sa ingay ng nakaraan. Sa sala naupo sina Maribel, Lucas at Mia. Walang nagmamadali. Parang alam nilang kailangan muna nilang huminga bago magsalita. Anong gagawin natin? Marahang tanong ni Maribel. Hindi niya tinatanong dahil hindi niya alam ang sagot. Tinatanong niya dahil gusto niyang marinig ang puso ng mga anak niya. Matagal bago nagsalita si Lucas. Hindi na siya ang batang tahimik na naglalakad pa uwi para makatipid. Isa na siyang binatang marunong tumimbang ang sakit at kapayapaan. Mind you, sabi niya, hindi ako galit, pero ayokong bumalik tayo sa panahong naghihintay tayo. Tumango si Mia. Mas bata, mas maikli ang salita, pero malinaw ang damdamin. Hindi ko po alam kung paano siya papapasukin sa buhay na hindi naman niya tinulungan buuin. Napapikit si Maribel. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng katotohanang matagal na niyang tinatanggap. Hindi niya kailanman itinuro sa mga anak ang galit, tinuruan niya sila ng paggalang, ng pagpili ng kapayapaan, ng pag-alam kung kailan sapat na ang pagbibigay. Hindi natin isasara ang pinto, sabi niya sa wakas. Pero hindi rin natin ito bubuksan ng buo. Hindi iyon paghihiganti. Hindi rin iyon pagmamataas. Ito ay hangganan. Kinabukasan,
Muling nagkita si Maribel at Rafael. Sa liwanag ng umaga, hindi sa bigat ng gabi, walang sigawan. Walang luha, may malinaw na tinig at tuwid na likod. "Pwede ba akong manatili?" tanong ni Rafael. Hindi niya sinabing bumalik. Alam niyang wala na siyang babalikan. "Pwede kang makipag-ugnayan," sagot ni Maribel. "Pero hindi ka nauupo sa pwestong iniwan mo. Matagal na naming pinunan yon." Tumango si Rafael. Sa unang pagkakataon, tinanggap niya ang katotohanan ng hindi humihingi ng kapalit. Ang pagsisisi ay hindi tiket pabalik. Minsan paalala lang. Lumapit si Lucas. "Hindi po namin kayo kinamumuhian," sabi niya. "Pero pinili naming protektahan ang buhay na binuo namin." Walang galit sa boses, may linaw. Si Mia naman ay ngumiti ng marahan. "Salamat po sa pag-amin," sabi niya. "Pero okay na po kami." Umalis si Rafael na walang sigaw at walang yakap. Iniwan niya ang pinto kung nasaan ito. Hindi bukas, hindi sarado, tama lang. Sa mga sumunod na araw, bumalik sa normal ang mundo nila. May klase, may trabaho, may hapunan na puno ng kwento, hindi perpekto pero totoo. Sa isang gabi, habang nag-aayos si Maribel ng mesa, napansin niyang mas magaan na ang dibdib niya. Hindi dahil nakalimot siya, kundi dahil nakapili siya. Pinili niyang huwag nang habulin ng taong umalis. Pinili niyang pangalagaan ang katahimikang pinaghirapan nilang buuin. Pinili niyang igalang ang sarili at ang mga anak niya. At doon sa pinakasimpleng sandali, lumitaw ang aral. Hindi sigaw, hindi sermon. Minsan ang pinakamatapang na desisyon ay hindi ang magpatawad agad, kundi ang magtakda ng hangganan. Minsan ang pinakamasayang tagumpay ay ang mabuhay at umunlad kahit may umalis. At minsan ang pamilya ay hindi iyong kumpleto sa bilang, kundi buo sa pagpili. Habang pinapatay ni Maribel ang ilaw, narinig niya ang tawanan ng mga anak sa kwarto. Ngumiti siya, sa wakas alam niya, hindi sila iniwan, pinili nila ang isa't isa. At iyon ang pinili nila, ang kapayapaan.